Kung hindi pa rin natin pinakikinggan ang ating budhi bago natin gawin ang isang bagay o habang ginagawa natin ang isang bagay, magsasalita pa rin ang budhi pagkatapos. Uusigin na niyan tayo. Bakit mo ginawa yan? Ang budhi ang nagsasabi kung mali ang ating gustong gawin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabihang, "Nagtagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta." Nagtanong si Nathanael, "May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan nyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano niyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. At nagsalita si Jesus muli, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan nyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating sipi ng mabuting balita sa araw na ito, 5 ng buwan ng Enero, ay nagtuturo sa atin ng ginawang pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang naging unang alagad. Kung tutuusin, hindi naman siya totoong namili kung sino ang kanyang makita. Yan ang isang igi ng Panginoong Diyos. Kasi, in modern times like now, ang pagpili ay ginagamitan ng criteria. Kahit sa HR, hinahanapan ng records, credentials, transcript of records. Yung transcript of records, mga estudyante, kahit pa ikay pasado, kahit pa ikay graduate, hinihingi ng kumpanya na pinag-a-applyan ang iyong records ng ikay nag-aaral. Mga subject mo, ano mga grades mo, ano ang iyong number of attendance, ano ang iyong mga number of absences, ano ang recommendation ng iyong advisor. Yan ay TOR, Transcript of Records. Kaya wag niyong iisipin, basta ako'y pasado. Teka muna. Sa iyong sarili, pasado ka. Ay, sa iba? Kinakalay pasado ka sa iba. Lalo't ikaw ay naghahanap ng employment. Sa Panginoong Hesus, iba. Hindi siya naghahanap ng qualification. Siya ang nagku-qualify sa kanyang tinatawag. He is the one qualifying. Yun ang galing ng Panginoong Diyos. Kaya tayo mga tao mismo ay magtataka paminsan-minsan.
Bakit yan? Di naman pwede yan eh. Sa atin, hindi. We are judgmental. At meron din namang pangitang-pangitang talagang hindi po pwede. Kaya naman, ang ginagamit ng Diyos o ang gusto ng Diyos na gamitin natin ay nabanggit ni San Pablo o ni Apostol San Juan. Dito natin makikilala na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo usigin noon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. Yan ang itinanim ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang budhi ang nagsasabi kung mali ang ating gustong gawin. At bubulong yan. Huwag mong ituloy yan. Huwag mong gawin yan. Mali yan. Pagnanakaw yan. Pandaraya yan. Pangungupik yan. Pinapatay mo ang iyong kapwa sa iyong salita, sa iyong mga pagpula, sa iyong pagmumura. Ngayon, kung hindi pa rin natin siya pakinggan, ang ating budhi, habang ginagawa na natin mismo ang bagay, nagsasalita pa rin ang budhi. Itigil mo na yan. Mali yan. Kung hindi pa rin natin pinakikinggan ang ating budhi, bago natin gawin ang isang bagay, o habang ginagawa natin ang isang bagay, magsasalita pa rin ang budhi pagkatapos. Uusigin na niyan tayo. Bakit mo ginawa yan? Kaya, kung ito'y ating pakikinggan, nananatili sa atin ang sense of sin, yung espiritu ng kasalanan. Alam nating mali ang mali. At alam nating tama ang mali. O tama ang tama. Pipiliin natin ang tama, iiwasan natin ang mali. Pero kapag sa kabila ng pagbulong ng iyong budhi ay ginagawa mo pa rin ang mali, ay siya ka. Dadating sa iyo ang panahon, lahat ng mong mali ay itinuturing mong tama. Dala-dala mo yung pagtanda. At maaari kang parusahan ng Diyos. Yan mismong ginagawa mo ang sasaksi laban sa iyo sa harapan ng Diyos. Pumasok ka ng simbahan ko, hindi mo iginalang ang aking simbahan, diyan ka pa nagawa ng mali. Doon ka sa impyerno. Kaya ito ang paalaala sa atin ng pagbasa. Sapagkat ang pagiging judgmental ng tao ay naranasan na rin ng Panginoong Hesus. Tinawag niya si Felipe para maging apostol. Ang ginawa ni Felipe, pinuntahan ng kaibigan. Kaibigan niya best friend niya si Nathaniel, nag-aaral ng batas, law student. At kalimitan yung kanilang paaralan ng batas ay merong malalaking puno ng igos para malilom. Doon sila nag-aaral, doon sila nagkukwentuhan sa lilom. Kaya nung sabihin ni Felipe, hoy, nakita na namin ang tagapagligtas. Ang mabuting tao. Ang tanong ni Nathaniel, maniwala ako sa iyo. May manggagaling bang mabuti mula Nazaret? Masama ang pangalan ng bayan ng Nazaret. May manggagaling bang mabuti mula sa Santo Tomas?
May manggagaling bang mabuti mula sa inyong barangay? Aba, Jesus is talking to us personally and directly. Kaya ang sagot ni Felipe, hindi siya nakipagtalo. Halika, sumama kayo sa akin. Hindi na pinagpaliwanagan ni Felipe. Bahala na sa kanya ang Panginoong Hesus. At nung kaharap na ni Nathaniel ang Panginoong Hesus, masdan nyo ang isang tunay na Israelita, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi siya madaya. Sapagkat isa sa mga qualities o characteristics ng Hudiyo ay madaya. Pero mas magandang gamitin ang salitang tuso. Hindi lang madaya, tuso, sly, foxy. Padadamahin ka niya ng padadamahin. Perdigana, maya-maya, pag siya naman ang kumain, patay ka. 6 na dama ang kinain. Pati sa chess, gayon din. Sige, kain ka ng kain ng pon, kain ka ng bishop, kain ka ng ano, maya-maya, kakainin ko yung mati ko yung hari mo. Talo ka. Kaya, ito ay panawagan muli sa atin ng Panginoong Jesus. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoong Jesus? Masdan nyo ang tunay na Katoliko. Hindi siya madaya. Hindi siya mapagkunwari. Hindi siya nagpapanggap. At marami tayong nagiging kasalanan tungkol dito. Salamat na lamang. At sumasapit tayo sa ganitong First Friday, maihahayin natin sa Panginoong Hesus, sa Santissimo Sacramento, ang ating kasalanan. O, banggitin na natin salitang bas matapang, ihandog natin sa Diyos ang ating kawalangyaan. At ihingi natin ang tawad sa Diyos, ang kawalangyaan ng ating kapwa. Ang kakapalan ng mukha ng ating kapwa. Ang katigasan ng ulo ng ibang tao. Para hindi magalit sa atin ang Diyos. Sapagkat pagtingin natin sa Panginoong Hesus, pasan niya ang krus. Tayo kaya ibahagi ng kanyang pinapasan? Ilang taon na tayong pinapasan ng Panginoong Hesus? Kayo, mga anak, ilang taon na kayong pinapasan ng inyong ama't ina? Ilang taon na kayong pinagtsatsagaan ng inyong mga teachers? Ilang taon na kayong pinagtsatsagaan ng inyong mga leader? Kami mga pari, ilang taon nyo na kaming inaagwanta? Alam ko, kami pinagtitiisan din ninyo. Kaya ito ang araw ng pagsisisi. Araw ng pagbabalik loob sa Diyos. Araw ng pagtitika. Araw ng pagpapanibago. At tayo nagpapatulong sa Panginoong Hesus Nazareno na sana tayo hindi maging pas-anin ng ating pamilya. Hindi nabali ang ating mga senior citizens na kinabang na ang buong pamilya sa kanilang kabataan, kanilang kalakasan ng pamanguna. Hindi mo na maaaring paghanapan ang mga ini. They are entitled to some rest and comfort in life. Sana'y hindi tayo maging pas-anin ng Panginoong Hesus. Kita nyo ang debosyon ng Pilipino. Extremes. Dagsa ang mga tao pagsimbang gabi at hanggang Pasko dahilan kay Jesus.
Pero yung batang naandoon, lalaki yan. Pagkatapos ng Pasko, wala na. Balik na uli sa dati. Hindi mo na uli mapapasimba. Saka uli sisimba sa piyesta naman ng Nazareno. Pero yung pag-itan ng December at saka ng ibang buwan, nako, bakante. Yan ang the two most populous devotions ng Pilipino. Ang Santo Niño ng Bethlehem at ang Jesus Nazareno. Diyan talaga dumadagsa ang tao, simbahan. Pero, mas mainam na kahit pangkaraniwang araw, ay tayo'y sumasamba sa Diyos. Amen.